Psalm 133 verse 1. How good and pleasant it is when God's people live together in unity. Isang awit ng pagkilala sa kagandahan ng pagsasama-sama, isang paalaala rin sa kahalagahan ng pagsasama-sama. Unity, peace, and growth come with complexities. Why? Because as communities and societies grow in number, relationships and interactions become more complex. Kasabay o kasama sa paglaki ng mga samahan, kasama sa paglaki ng mga pamayanan, ang pagkakaroon ng pagkakaiba-iba at pagkakahalo-halo. Which is why we have to intentionally work on common peace. This is the peace shared by everyone while being together in a common space, in a common setting. Kasi hindi yan biglang susulpot na lang nang wala tayong ginagawa. At kung wala nga tayong gagawin, maaari pa nga siyang mawala. At yan ang ating pag-uusapan bilang reflection ngayong umaga sa ating message, The Price of Common Peace. Ang halaga ng pagkakaroon ng sama-samang kapayapaan. There are many factors that affect common peace. And this can be observed inside the family, pagka lumalaki ang pamilya. Halimbawa, nagkakaroon na kayo ng mga manugang, nagkakaroon na ng asawa yung mga anak nyo, lumalaki ang pamilya, relationship and communication become complex. In business, in the work, ang mga growing business, ang sarap-sarap isipin kasi syempre mas malaki ang kikitain, mas malaki ang potentials ng income. But growing business would also mean a bigger system. Kailangan mo ng mas malaking system, you need a bigger size of manpower, mas lumalaki rin yung minamanage. There are more standards to maintain. Inside the church, ganyan din ang ma-observe. What affects common peace? Growth and change of hearts and minds. Hindi masama or wala namang masamang nangyari, pero talagang lumaki lang, lumago lang yung mga tao. In Genesis 25, 27, 28, sa pamilya ito nila Isaac at nila Jacob, as the boys grew up, Esau became a skilled hunter, a man who loved the outdoors. But Jacob was quiet, or he was a quiet man who stayed at home. Isaac preferred Esau because he enjoyed eating the animals Esau killed. On the other hand, Rebecca, yung nanay, preferred Jacob. So habang lumalaki yung pamilya, umiedad na raw yung dalawang anak, si Esau at saka si Jacob. Sa kanilang paglaki, sa kanilang pag-edad, pagtanda, yung isa nahilig sa outdoors, mahilig maghunting ng hayop. Samantalang yung isa, bagaman parehong lalaki, yung isa, stay at home. Mas ang hilig sa loob ng bahay, magluto, mag-maintain ng mga kortina siguro. So, yun ang hilig. Bagaman parehong lalaki, dadalawa lang silang magkapatid, pero habang lumalaki, magkaiba yung hilig. And you see the complexities. Yung tatay, mas may pabor dun sa isang anak, kay Esau, kasi masarap i-barbecue yung mga nahuhuling hayop. Samantalang yung isa naging mama's child. Kasi nga, kasama lagi sa bahay. So, it becomes complex. It becomes complicated as hearts and minds change and grow. What also affects common peace, there's also mistakes. Because no one is perfect. Walang perfect na tao. There will always be someone sa loob ng pamayanan, sa loob ng pamilya, sa loob ng mga trabaho at kumpanya, there will always be this someone who will make an error, who will make a fault. Bakit? Kasi wala namang perfect eh. So meron at merong magkakamali na siyang maaaring pagmulan ng hindi pagkakaunawaan. Ano pa ang pwedeng makaapekto sa common peace? Pwede ring makaapekto ang increase in size and numbers. Habang dumadami, habang lumalaki, pwede yan makaapekto sa common peace. Yung dalawang tao nga sa iisang bubong nagtatalo. How much more pag 20 katao na kayo? Pagka 200 na kayo katao. So maaari maapektuhan ng increase in size ang common peace.
Again, kapag dumarami ang tao, ibig din sabihin nito, maaaring magkaroon ng complications and relationships. And, isa pang practical thing na i-consider, pag dumarami ang tao, lalaki at lalaki ang need at demand na kailangang habulin ng limited or available supply. Kagaya halimbawa sa ministry ni Jesus ng Panginoong Hesus mismo, nung dumarami na sila, ganito ang nangyari. Matthew 14:14 to 15. When Jesus went ashore, he saw a great crowd. A great crowd, ganun na sila karami sa kanilang ministry. And he had compassion on them, and he healed their sick. Now, when it was evening, the disciples came to him and said, "This is a desolate place, and the day is now over. Send the crowds away to go into the villages to buy food for themselves." Kasi nga, a great crowd na yan. So, gusto naman talaga nila mag-minister, mag-serve. At ayan na nga ang Panginoong Hesus, nagturo, nagpagaling, pero syempre nung gumagabi na, nag-uusap na yung mga disciples. Nag-uusap na yung administrative crew. Lord, sabi niyang ganon, marami-rami yan. Baka pwede pong sabihin nyo na lang, kanya-kanyang uwi, habang may liwanag pa, kanya-kanyang kain na lang. As the size of people, there's an increase in number, the differences in opinions and differences in takes happen. Alam natin yung ending ng kwento na eventually nagpakain si Jesus ng mahigit na 5,000 katao. Pero ang point, sila mismo nagkakaroon na ng differences in opinion. Dahil nga, lumalaki, dumadami. And as I have said, pagka lumalaki, dumadami ang tao, there are complexing relationships. Kapag dumarami ang tao, natural na nagkakaroon ng mga small subgroups. Kasi hindi na yan pwedeng sama-sama ang lahat sa isang lamesa, isang kumpol, kasi nga ang laki. So natural yan na magkakaroon ng mga maliliit na kumpol. Normal yun. Nagkakaroon ng mga stratifications, nagkakaroon ng mga power dynamics, merong isang maliit na kumpul na parang sila lagi ang maingay. Yang characteristics ng mga grupo, nag-iiba-iba rin over time. Pwedeng this week sila yung maingay, next week sila naman yung tahimik. Isang case pa na pag-aralan natin. Acts chapter 6, verse 1 to 2. As the believers rapidly multiplied, lumalaki sila ng gusto nung time ng first church sa Acts. There were rumblings of discontent. Ayan na. The Greek-speaking believers complained about the Hebrew-speaking believers, saying that their widows were being discriminated against in the daily distribution of food. Meron kasing dalawang grupo noon habang lumalaki yung church. Merong mga Jew na nakatira mismo sa Jerusalem, sila yung Hebrew-speaking believer. Pero remember, meron ding mga Jewish people na nagsimula ng maniwala kay Jesus because of the work of the first missions na hindi na taga doon sa Jerusalem. Mga Greek-speaking believers na kung saan-saan galing. So ayan na, nagtipon-tipon, nagkaroon sila ng sama-samang space, pero nagkaroon na ng ungutan. At ano raw ang reklamo? Hoy, yung mga babae namin parang nahuhuli sa pila ng kainan. Pagkain issue lagi. Hindi niya napansin yon. Mula noon hanggang ngayon, yan ang issue. Kainan. Ang point nga, habang dumadami, nagiging complex. So these widows are apparently discriminating each others from the distribution of food. So the 12, the main apostles of Jesus, the 12 called a meeting of all the believers. And they said, ganito ang sabi nila, "We apostles should spend our time teaching the Word of God, not running a food program." Yung ministry naging food program na siya. Kakaintindi ng mga potluck, kakaintindi ng mga baon, kakaintindi ng saang space gagawin yung kainan, yung gathering, etc., etc. Pero sabi, teka, nawala na tayo sa focus. Tsaka na natin itutuloy yung kabuuan ng kwento na ito. Ang gusto ko lang makapture natin, habang dumadami talaga ang mga tao, nagiging complicated yan. It's a blessing na lumaki, lumago. Pero hindi maiwasan na magiging complicated yan. Kasama yun. And there is a wrong way to deal with it. A wrong way to deal with it is to quarrel. Ang dami nyo na nga, komplikado na nga, mag-aaway-aaway pa kayo.
Another wrong way to deal with this kind of situation is to dominate and control people. Ang tendency ng iba, dahil nga ang dami ng mga kumpul-kumpul and everything, nakikipagpaligsahan kung sino ang masusunod, kung sino ang dominant, kung sino ang powerful. Sila na lang yung kailangan laging masunod. And another wrong way to deal with this is with shrewdness and dishonesty. Dahil nga dumadami, parang halimbawa, imagine natin yung case kanina, nagkakaunahan sa pagkain, ang gagawin naman ng iba, ay utakan lang yan. Ay, sige, iisahan natin sila. Kanya-kanyang teknik at diskarte lang yan. It is wrong to deal with this with isolation and withdrawal. Maraming mga tao, lalo sa panahon ngayon, dahil nga nakikita nila, ang gulo-gulo naman makisali dyan. So ang mangyayari sa kanila, hindi na lang ako magsasali. Magkukulong na lang ako sa kwarto, hindi na lang ako makikipagkaibigan, hindi ako makikiconnect sa tao. It's wrong. And it's very wrong to deal with this kind of growth and increase with apathy and indifference towards others. Basta wala na lang akong pakialam, bahala na lang sila dyan. Maling pag-deal sa growth, sa increase. And again, it applies in many contexts. Sa pamilya, sa work, sa mga businesses, and even sa ating church. Hindi ganyan ang pagtingin, hindi ganyan ang pag-approach to solve this kind of situation. We should acquire peace by being responsible, by being decisive, by being intentional together. Common peace entails common effort. Imagine niyo ang isang punong mataas, isang punong malago, yung maraming sanga, maraming dahon, maraming bunga. May mga ibon na yan kasi nga malaking-malaki na siya malago. May mga ibon, may mga insekto pa yan. Not to mention yung mga tao na nakalilim din sa puno na yon. So if you will imagine that kind of tree, complex na si puno, right? Complex na siya kasi kawing-kawing na yung mga sanga, dahon, yung mga living creatures around the puno. The puno is already complex. But as long as that tree is well-rooted, it will be strong and healthy. It will manage complexity. And it will continue to grow even more. Pwede siyang lumago palalo. As long na yung ating samahan ay rooted sa pagiging maka-Jesus, kahit pa sobrang complex na niya, na ang dami-dami na niyang dynamics, pwede at pwede pa siyang lumago. Psalm 1, verse 3, "They are like trees growing beside a stream, trees that produce fruit in season and always have leaves. Those people succeed in everything they do." Oo, challenging ang mag-grow, challenging ang mag-increase, pero welcome it. Wala nga namang ayawan nyo. Wala nga namang lumiit at kumonti palalo. Parang baligtad naman. Ang ating talagang dapat pagtuunan ng pansin, what does it take? What does it take to have common peace? Una sa lahat, empathy. We need to exercise empathy, to listen, makinig, to be sensitive, makidama, makiramdam. Be considerate of others. Mas dumadami, mas lumalaki ang grupo, dapat mas considerate tayo sa isa't isa. Napakalaki ng pagkakaiba nung nabangga ka at saka binangga ka. Malaking pagkakaiba, mga kasama, yung hindi mo ako pinansin sa hindi lang kita napansin. Mateo 7:12, sabi ng Panginoong Hesus, "Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais nyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta." Mauna na tayong gumawa ng tama, mauna na tayong gumawa ng nararapat para tayo na yung maging halimbawa. Be the one to initiate consideration, care, and concern for others. That's empathy. Ano pa? What does it take to have common peace? We need commitment. We need to be committed to each other. Choice ang pagsasama-sama. Sabi ko nga kanina, may iba na nagwi-withdraw na lang, ayaw na lang makisama, ayaw na lang makisali. Choice din nila yon. Pero marami siyang namimiss na blessing. Ang dami kayang blessing ng magkakasama kayo. Ang dami kayang blessing ng salo-salo kayo. Meron at meron nun. But it takes commitment. Amos 3:3, sabi nga ng propeta sa kanyang reflection, "Do two men walk together unless they have made an agreement?
Pwede bang lumakad na magkasama ang dalawang tao unless nagkasundo sila? Kailangan mag-decide, kailangan maging intentional, kailangan maging committed to be together. We have to learn to adjust to, we have to learn to adjust with other people. In other words, mga kasama, adjust lang yan. Adjust lang. Ganun talaga pag dumadami. Pagka may manugang ka na, adjust. Kasi syempre, meron ng bagong tao sa bahay. And do not presume, do not insist for people to be the way you think they are. Kasi marami tayong akala na ganyan yung tao kasi yun yung iniisip natin sa kanya. Iba-iba ang tao. Diyan ngayon papasok yung point natin kanina na you have to listen, you have to feel, you have to adjust to that person. Kilalanin mo yung tao. In doing so, we have to exercise tolerance. Pag sinasabing tolerance, sa Pilipino kasi, sa Pinoy, merong negative connotation ng tolerance. Kasi ang pumapasok sa isip natin, yung pabayaan mo, yung kinukonsinte, yung tinotolerate, di ba yun ang ibig sabihin sa atin ng tolerance. But hindi yun ang tolerance talaga. When you say tolerance, when we say tolerance, ang ibig sabihin nun, maging mapagparaya. Maging mapagpalaya. Ang kada tao may kanya-kanyang karakteristik yan na hindi naman laging masama. Ganun lang talaga siya. Gusto niya 5 ang hikaw niya sa kanan, tapos 6 naman ang hikaw niya sa kaliwa. Hayaan mo na siya dun. Ang hati ng buhok niya nasa kanan, wala sa kaliwa. Iba-iba naman trip yan. Pagdating sa mga ganong bagay, tolerance. Maging mapagpalaya. Kung ako ang tatanungin, yan pa nga ang nagpapasaya sa isang pamayanan. Yung pagkakaiba-iba. There's diversity, there's variety, which makes unity all the more meaningful. And para sa atin, para sa isa't isa, commit to be reachable. Kailangan tayong lahat easy to reach. Huwag masyadong mapagmataas, huwag masyadong matalino. Yung hindi ka na naaabot at ayaw mo ring magpaabot kasi. Treat people equally and don't discriminate. Pag nanitian ka, ngitian mo rin. Hindi yung nagdadalawang iisip ka ba, ngingitian ko ba to kasi may PhD ako siya mukhang high school lang ang tinapos. So huwag mo nang sukatin yung mga ganun, ngiti lang naman. Makes everything more wonderful when we are all reachable. Romans 12:16 and 18, live in harmony with each other. Don't be too proud to enjoy the company of ordinary people. Ang ganda-ganda ng pagkakasabi ni Paul dito. Sabi niya, do not be too proud to enjoy the company of ordinary people. Kasi pag masyado kang proud, masyado kang hard to reach, ikaw rin na nawawalan, hindi mo na-enjoy yung company ng ordinary people. And don't think you know it all. Wag know it all. Do all that you can to live in peace with everyone. Decide to reach out and be willing to be reached. What else? What does it take to have common peace? Promote goodwill. Build positive and supportive relationships. And ang magandang gawin, deposit happiness. Yung tuwing magkikita kayo, meron kayong masayang alaala sa isa't isa. Yung happy moment lagi, sabi nga, happy lang. Be willing to share. Kaya nga yung mga bata talagang, again, ina-advocate ko halos linggo-linggo, yung mga bata dalhin nyo kasi habang maaga tinuturuan natin sila to share. Dito, pagka nakakita sila ng ibang mga bata, share mo yung toy mo sa kanya. Share mo yung snack mo sa kanya. Di ba? Whatever it is, tinuturuan mo siya ng lesson on sharing. Be willing to share. Kung yun tinuturo sa mga bata, lalo't higit sa mga matatanda. Hindi kagaya ng isang case sa Genesis 26:19-21. Isaac's servants dug in the valley and discovered a well of fresh water there. And you can imagine, ang hirap maghanap ng tubig nung unang panahon sa gitna ng disyerto. But the herders of Gerar quarreled with those of Isaac and said, the water is ours. Amin yan, sabi nilang ganon. So, Isaac named the well Esek. Esek kasi ibig sabihin ng Esek, pagtatalo or argument. Because they disputed him. Then, they dug another well. Kasi nga, pinagtatalo dyan. Sige, lipat na lang tayo. Hanap na lang ng ibang lugar ulit. And they were able to dig another well. But they quarreled over that one also. So, Isaac named it Sitma. Sitma also means dispute. Hindi maganda yung hindi ka marunong mag-share.
Since we are not perfect, and we are also prone to make errors, it makes sense to do good proactively as much as we can. Pag pantay lang yung nagagawa nating mali, at for sure makakagawa tayong mali, papantayan mo lang siya ng dami ng good, di tabla lang. Di ba sabi nga natin, tabla talo. Which is actually true, kasi 0-0 lang siya eh. So ang technique, damihan mo ngayon yung good. Kasi hindi mo naman mababawi na yung mga bad na nagawa mo, whether sinasadya mo o hindi. So to be sure, para nga ma-promote ang common peace, magkaroon ng common peace, para sigurado na meron yan, damihan natin yung paggawa ng mabuti. Para may magawa man tayong mali, ay mas marami ka naman nagawang mabuti. 'Di ba? Hindi siya tabla-talo. Damihan yung good works para maraming reserve points. And never ever nagantihan ng mali ang isang mali din. Kasi mali na nga eh. Gagawa mo pa siya ng equal na mali. Di lalong nag-negative. Yung good and bad nga na balancing 0-0 eh. Pag nag-bad as a repayment for bad ang ginawa mo, di lalong nag-negative. Hindi tayo uusad, hindi tayo lalong magkakaroon ng common peace sa ganyan. Romans 12:21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Only good can overcome evil. Karugtong nito na pinag-uusapan natin na point na yan, what does it take to have common peace? We have to exercise forgiveness. Lagi. Kasi nga, magkakamali at magkakamali ang tao. Meron magagawa yan na error, sinasadya man niya o hindi. Imagine niyo yan sa family. Pag lumalaki ang mga bata, nagiging teenager, dumadami ang error. At ganun din ang mga magulang ha. Marami mga magulang, pagka tumatanda, nagiging pasaway. So, pareho lang, di ba? Kasi nga, there's a change happening. As we grow, as we increase, as we develop further, meron at meron pa ring error. Kaya hindi nawawala yung element of forgiveness. Be forgiving. Huwag nang magkimkim ng mga tampo. Huwag nang magtanim ng mga sama ng loob. Knowing na kasama naman yun eh. Error naman talaga yan. And 10 years later, magkakaroon pa ulit ng error yan. Kung ipon ka ng ipon, sinong kalooban ng bibigat? Di ikaw rin. At kung hindi naman ikaw yung involved sa mga eksena na ganyan, be an instrument of peace. Help pacify misunderstandings. Kaysa yung ikaw pa yung nagdadagdag ng apoy, lalo mo pang ginagatungan. Meron at meron hindi magkakaunawaan, right? So may lalapit sa'yo. Alam mo yan si brother, medyo pala talaga yan. Ikaw naman, imbis na maging instrument of peace, ang isasagot mo, oo nga, napansin ko rin. Huwag mo nang gatungan. Maging instrument of peace para lalong mas mabilis ang release ng forgiveness. Efeso 4:31 hanggang 32, alisin ninyo ang anumang samaan ng loob. Ang mga galit, ang mga pag-aaway, mga pambubulyaw at paninira sa kapwa. Pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. At magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Alang-alang sa katuruan ng pagiging maka-Jesus. Maging mabait at magpatawaran sa isa't isa. One more thing about achieving common peace, ang kailangan dyan para mangyari yan, orderliness. Nasasabi mo or obvious ang pagkakaisa ng isang grupo, ng isang pamayanan, kapag maayos at nasa lugar ang lahat ng bagay. Kahit sa bahay, kapag masyadong magulo ang bahay, ibig sabihin niya parang walang tulungan ata ang mga member ng pamilya nito. Parang kanya-kanya yata sila ng ginagawa. Ganon din sa lahat ng bagay. Sa lahat ng mga grupo, pamayanan, samahan. Ganon yan. Orderliness shows unity. Ephesians 4:16, all the parts of the body are joined and held together, with each part doing its own work. This causes the whole body to grow and to be stronger in love. Kailangan may orderliness. At kung may order, may pagkakaisa, nandyan lagi ang mga leader. Mga kasama, mga kapatid, a reminder, an important lesson para sa ating pamayanan, be kind to your kuyas
and ates in the ministry. Be kind to them. Sumunod sa oras, sumunod sa schedule, sumunod sa instruction. Pag sinabing, punuan muna ang mga upuan sa harap, punuan. Pagka sinabing, alas 9 tayo magkikita-kita, alas 9. Pagka sinabing, clean as you go, clean as you go. So wag na natin pahirapan yung mga kuya, yung mga ate, teachers, and volunteers natin. Yung mga inaakala niyang full-time worker, alamat na lang yun. Lahat ngayon, volunteers, kasi ganun sa pamayanan. Sa pamayanan, everybody helps. Ito ay pag-aari nating lahat. Kaya tayong lahat ay nagtutulungan para i-maintain ang orderliness. Everybody helps. Tayong lahat ang full-time members of a loving community. Again, can we agree on that? 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 to 13. My friends, we ask you to be thoughtful of your leaders who work hard and tell you how to live for the Lord. Show them great respect and love because of their work. Tayo-tayo rin yan. Tayo-tayo magtutulungan. Kaya be caring, be concerned, be extra respectful sa ating mga leaders, sa ating mga volunteers. Kailangan natin ng isa't isa. Mas malakas tayo kung tayo ay magkakasama. At mas masaya pagka tayo magkakasalo. Yun palang blessing na in itself. Pero alam nyo, mas marami tayong ma-accomplish, mas marami tayong magagawa, lahat maaaring kayanin sa totoo lang. Basta matibay ang samahan. And think about that in your family, in your work, and even in our church. Lahat yan pwedeng ma-accomplish basta magkakasama tayo. Ecclesiastes 4, 9 and 12, 2 people are better off than one, for they can help each other succeed. And 3 people are even stronger. Sabi niya, 2 people are better than one. Maganda pag may kasama ka. Kung 2 kayo. Lalo pa kung 3 kayo. Ang point, habang dumadami, mas nagiging stronger kayo. They are like a rope that has 3 parts wrapped together. It is very hard to break. Ang matibay na samahan is very hard to break. And if I will add to that, ang matibay na samahan na nakaugat kay Jesus, nakaugat sa pagiging maka-Jesus, it will be hard to break. Complex should not mean being complicated. Kung lumaki at lumaguman ng isang samahan at magkaroon ng pagkakaiba-iba, pagkakahalo-halo, kasama yon. But still, common peace is workable. It is achievable. But we must be willing to pay the price. Kailangan willing tayo, decided tayo na makikikontribute ako for the common peace. Colossians 3:14, above all, clothe yourselves with love, which binds us all together in perfect harmony. That is the whole point of Jesusness. Love, magmahalan. We have to be willing to commit to each other, to be loving, to be accepting, to be forgiving, and to be tolerant day by day. In Jesus' name.